Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin mga kababayan, ito hong dati ho nating presidente sa kasamaang palad. Si dating President Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay hanggang ngayon nandiyan pa rin ho sa may ICC, Dahig Netherlands. At talagang nagkasunod-sunod na ho ang mga negatibong balita sa kanyang kaso. Kumbaga puro na lang bad news ho about ho dito sa kaso ho ni Digong na sa atin naman ay good news. Good news sa atin yan. Lahat ho ng kanilang mga nire-request, lahat na lang ho ng kanilang hinihinging pabor, inaapila, ay tinatabla ho ng judge ho ng ICC. Ay sabi ko paano pagbibigyan ng mga hiling nitong kampo ni Digong? Nung ito ay nasa laya, wala ho siya, hindi pa ho nakakulong, especially nandito sa Pilipinas. Grabe ho ang mga ginagawang pagbabanta, pagmumura, at kung ano-ano pang masasamang salita ang sinasabi ho ni Digong dito ho sa ICC. Babarilin, bubugbugin, sisipain, at kung ano-ano pa. Siguro hindi talaga nila sukat akalain na talagang ito si Digong ay makukulong, mabibit-bit ho dyan sa ICC, Dahig Netherlands. Kaya naman ho ngayon mga kababayan, halos lahat ho ng nire-request, hinihiling, inaapila, ng kampo ni Digong, especially ang kanyang legal counsel, pati ho yan si Attorney Kaufman, tinatabla ho ng ICC. Ito ho ang pinakahuling pagtabla. Ito ang pinakabago, latest na update ho sa kaso ni Digong. Pag-usapan natin kahit paano itong si Digong, baka sabihin itong dating viral trending na si Digong hindi na ho pinag-uusapan, kinakalimutan na. Baka sabihin ay nakatutok na tayo lagi sa flood control issue. Baka sabihin kinalilimutan na natin siya. Idaan na natin konti ang kanyang buhay. Breaking news. Tinanggihan ng International Criminal Court or ICC ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng korte kaugnay ng kanyang kaso. At nagpasya na maaari nang magpatuloy sa pre-trial proceedings. Sa desisyon na inilabas itong Huwebes, October 23, nagkaisang ibinasura ng ICC pre-trial chamber ang agrumento ni Duterte na nawalan ng jurisdiction ang ICC matapos umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Umatras daw ang Pilipinas, pinutol na raw ho yung ugnayan natin sa ICC, na kung saan hindi ho napag-usapan sa Congress yan, hindi ho napag-usapan sa Senado. Si Digong lang ho ang nagdesisyon. Ipinaliwanag ng korte na dahil nagsimula ang preliminary examination sa Pilipinas noong Pebrero 2018, bago pa man naging epektibo ang pag-withdraw ng bansa noong Marso 2019, nananatili pa rin jurisdiction ng ICC sa mga umano'y krimen na nagaganap sa panahong iyon. Kasi nga mga kababayan, ito paliwanag lang ho natin. Actually, paliwanag ko na ng mga nakaraan ito, paulit-ulit na ho tayo. Pero kinakailangan ho natin ipaulit-ulit, hindi maiwasan, para ho sa mga bagong dalaw, punta ho rito sa ating YouTube channel, dito sa ating munting programa. Kahit papaano ma-catch up, ma-pick up ho nila, no? At yung mga ayaw tumanggap, pilitin pa rin natin isiksik sa utak nilang maliliit. Kasi mga kababayan, itong mga vlogger sa kabila, pati ito sila Maharlika, sila Roque, hindi na naman nila ipinapaliwanag ng maayos ito. Hindi nila pwedeng ipaliwanag sa kanilang mga follower yung ganitong klaseng paliwanag. Hindi nila pwedeng linawin. Kasi lalabas, parang ididiin nila si Digong.
Kaya ang gagawin nila, katotohanan, mamaliin, yung mali, itatama. Ganun ang gagawin nila. Kasi nga mga kababayan, nagsimula ho, hindi ho tayo nagkakamali. Nagsimula ho tayong sumakop, nagsimula ho tayong magpasakop o magkaroon ng kaugnayan sa ICC noong 2019. 2019 tuloy. Kaya ako naguguluhan. Ulitin ko. Nagsimula ho ang Pilipinas magkaroon ng ugnayan sa ICC noong 2011. Naging presidente si Digong 2016. Na kung saan nagsimula na rin ang war on drugs at nagkaroon ho ng extrajudicial killing. Nagsampa ho si dating Senador Antonio Trillanes sa ICC dahil Netherlands 2017. Ang kaso, ang i-file, Crimes Against Humanity. 2018, ayon dito, nagsimula na ng preliminary examination sa Pilipinas. 2018. Na kasagsagan pa rin ng war on drugs at nagkakaroon pa rin ng extrajudicial killing. Ito si Digong, nataranta na. Noong Marso ng 2019, tinutol niya ang ugnayan natin sa ICC. Hindi para sa Pilipinas, hindi para kahit kanino, para sa kanyang kapakanan. At hindi pinag-usapan niya sa Senado, hindi pinag-usapan niya sa Congress. Ginamitan niya ho ng kapangyarihan. Siya na ang nagputol mismo. Hindi Pilipinas. Siya ang nag-alis. Para sa kanyang proteksyon. Kasi gumugulong Yung isinampang kaso ho ni Digong noong 2017 Yung kasong Crimes Against Humanity. So, ayan ho yung nangyari. So, tama ho ang ICC. Kumbaga, nagsisimula na i-file na ang kaso, sako pa rin tayo ng ICC. 2017. 2018, nagsimula, preliminary examination sa Pilipinas noong February 2018. Bago pa man naging epektibo ang pag-withdraw ng bansa natin noong Marso 2019. So, maliwanag. Nang na-file ni Digong, anong na-file ni Trillanes ang kaso, sako pa rin tayo ng ICC. Nung nagsimula ang preliminary examination, 2018, sako pa rin tayo ng ICC. Pinutol na lang noong 2019. Kasi nga, nataranta na ito si Digong. So, nako, mga kababayan, mukhang wala pa tayong naririnig na talagang inilabas ang Judge ICC na kung saan ay pabor dito sa kaso ni Digong. Meron yung kumbaga nag-inhibit o tinanggal yung isang judge ng ICC. Mas lalo nga dapat kabahan si Digong doon. Kasi para bang ipinakikita na handa sila alisin, tanggalin ang magiging hadlang sa pagbibigay ng desisyon kay Digong para walang isipin na kung anong bias. Mas nakakatakot yan. Ay siguradong talagang mukhang dito na si Digong. Mukhang kinakailangan talagang tanggapin na ng mga DDS, mga kanyang kapamilya, na ito si Digong dyan na talaga. 8 to 10 years daw, sabi ni Atty. Conti, bago matapos ang kasong ito. Kasi sa isang taon, napakadalang ng hearing Parang once in a blue moon lang. Ayon pa sa balita nung nakaraan, according sa ICC, sabi pala ni Atty. Conti, kahit daw mapatunayan na parang wala na sa sarili ito si Digong, ulyanin na, mananatili pa rin daw sa ICC. Maloko na. Ngayon mga kababayan, pag-usapan naman ho natin etong si dating ombudsman Martires, na kung saan ay nagkaroon ho ng panayam ang host nagkaroon ho ng panayam siya
itong si dating Ombudsman Martires sa DZRH News na kung saan ay dito ho nagngangangawa. Pinatutunayan niya na hindi raw siya DDS at tuta, aso ni Digong. At ang nakaagulat dito ay siya raw ay loyalist. What? Naging loyalist na bigla itong si Martires. Pakinggan natin. Kasi parang ang nangyayari dito. Lagi akong kinukonekta kay Duterte. Opo, Liliwanagin ko ulit. Opo. Nang na ako'y inappointed Digong, ang sinabi lang sa akin, Digong, gawin mo ang trabaho mo. Pag-assume ko ng trabaho ko, hanggang sa si Digong ay hindi na presidente at ngayon na hindi na rin presidente at nagtapos ang termino ko, ni isang salita kay Digong wala akong narinig. Na Sam, pwede ba pagbigyan mo ito? Sam, pwede ba? Wala. Kahit sa isa sa kanya mga alagad. Sinasabi mo. Si Migaldea o si Bongo, walang yan ang kwento mo. Magmula raw na inapon siya ni Digong bilang ombudsman, ha? Basta sabi lang daw sa kanya ni Digong, gawin mo trabaho mo. Wala raw siyang ginawang pabor dito. Wala rin daw sinabi si Digong sa kanya, utos na, bigyan pabor si Bato, bigyan pabor si Bongo. Ba't mo naman sasabihin sa camera yan? Ba't mo naman sasabihin dyan yan? Sa flood control nga, taga-Senate, wala pa rin umaamin. Sa Congress, wala pa rin umaamin. Tapos ikaw, aamin ka dyan? Di ba? Natural! Talagang wala ka pa talaga. Wala talagang sasabihin mo yan. Ano ba yan? Sabi na boss, sabi ni Presidente, pwede mo bang Kaya doon ko nirespeto si Presidente Duterte at ipapasintabi ko sa iba na wala akong pinakiusap sa akin. Hindi ako diehard Digong, hindi ako DDS. In fact, I am a Marcos loyalist. Yung tatay ni Marcos, hindi itong presidente. Liliwanagin Si Senior. Marcos loyalist, yung Senior Marcos. Okay? Ayan. Pati pamilya ko, pati binan ko. Buo kami, Marcos Senior loyalist. Pero hindi mo ko masasabi na Duterte loyalist. Inahangaan ko lang yung... Ayan mga kababayan, ito yung dating ombudsman na si Martires, nagngangawaho dyan sa DZRH. Tinatanggi niya ho na isa siyang DDS. At isa raw siyang loyalist ng panahon daw ho ni Ferdinand Marcos Sr. Sa tatay ho ni PBBM. Ano naman pakialam ni PBBM? Kung loyalist ka? Loyalist ka ng kanyang tatay ni si dating President Marcos Sr. Wala namang kinalaman yan doon sa ginawa mong performance, doon sa ombudsman na kung saan ang dami mong inupuang kaso, tulad nung kay Isko, kay Harry Roque na hindi umandar. Ano pa, marami. Tapos yung salin, in-stop mo pa, isinarado mo, hinayaan mong hindi makita ng taong bayan, hindi maging transparent sa taong bayan. Wala namang kinalaman dun yan. Diba? Kasi kahit loyalist ka, ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos kay Ferdinand Marcos Sr., kung tolongges ka naman sa iyong kumpanya as na hinahawakan, wala rin. Di ba? So, eto, nako mga kababayan, kayo na lang ho kung ano ang masasabi nyo ho rito kay Martires. Apektado pala siya kapag sinasabing DDS pala siya or tuta ni Digong. Okay mga kababayan, kita-kita na lang tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.